Hi guys! Magandang gabi! Welcome back dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli ang Lucaret at nagmamaganda na inyong kachismosang Kimpaw upang maghatid sa inyo ng panibagong update and latest happenings patungkol kay Kim Chiu and Paolo Avellino. And syempre, good vibes na naman ang ating hatid. Lalo na si Paolo Avellino ay mapang-asar na rin talaga. Grabihan ngayon. Ibang Paolo Avellino na talaga yung nakikita natin ngayon. Mukhang Paolo Avellino 2.0 na to. Sabi nung iba parang hindi ko nakilala si Pao. Ibang iba na yung pagkatao niya ngayon. Ayan, may nababasa lang tayong ganyan. Pero hindi, si Paolo Avellino pa rin yan. May mga changes lang talaga sa kanya. Siguro nakakapanibago talaga kasi ang laki ng changes. Ewan ko kung napapansin niya ni Paolo Avellino sa sarili niya or hindi. Baka hindi rin niya napapansin, nagbabago na pala siya. May mga ganun eh, 'di ba? Kahit naman tayo, halimbawa, we are nice. Hindi natin, halimbawa, sa mga artista na lang pala. Hirap paano yung sa sarili, pre. Sa mga artista na nga lang pala. Minsan, like Alden Richards, pagkakakilala ng mga tao dyan, mabuting tao, mabait, di ba? Pero isang beses sa kanya pong interview, sinabi niya na hindi niya napapansin nagbabago pala yung ugali niya at ang nakakapansin nun ay mga taong nasa paligid niya. And ayun, yun yung mga taong kinukutusan siya. Ano bang tamang term doon? Parang pinaparealize sa kanya na nagbabago yung ugali niya. Ganon. Basta hindi natin nare-realize yun, hindi natin basta-basta nalalaman na nagbabago yung ugali. Minsan din si Joshua Garcia may sinabi rin ganon. At tayo hindi natin yan mapapansin na mga taong nakapaligid sa atin ang makakapansin. So, si Paolo Avellino in a good way naman. Ano naman, baliktad yung kay Pau. Hindi sumamang ugali. But, gumanda lalo yung niya, ugali. Gumanda. Bakit pangit ba before? Hindi naman, lang parang character development ba, ganon. Mas masayahin na kasi siya ngayon, palabiro, etc. Huy, dami na nating nasabi, intro pa lang. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga di pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell na nandiyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Basta mga balita na may kinalaman kay Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. So, eto na nga guys, simulan na natin ang ating update about sa nakapagpawindang naman talaga kay Kim Chiu. Grabihan nga yun. Yung reaction ni Kim, tawang-tawa din ako. Gulat na gulat siya dito sa sa sinabi ni Paolo Avellino. Di mo, alam mo, ang hirap ding hulihin itong si Paolo eh. Di mo alam kung seryoso, nagbibiro, nadulas ba. Marunong na rin talaga eh. Marunong na magpakilig. Ibang-iba, hindi yan ganyan before. Kahit po may promo yung ginagawa. Wala, para lang yan tuod before. Para lang yan tuod sa isang tabi. Kahit may kasama niya yung Kalaw team niya, nandun lang siya parang tuod na nakatayo. Tapos yung kamay pa ay talaga namang nasa likod pa niya. Holding hands niya yung sarili niya. Kamay sa likod. Ganon. Parang iwas na iwas. Basta ganyan siya. Pero ngayon, ibang-iba si Paolo Avellino. Aba, ay marunong na nga talaga. Nakakakilig kasi alam mong comfortable talaga sila sa isa't isa eh. Alam mo yun. Nako, Kim, kung ako sa'yo, humanda ka na nang sasabihin mo, isasagot mo sa mga co-host mo sa Showtime kasi malamang pagbalik mo, bunot na bunot ka na naman, pagtutulungan ka na naman. Grabehan yon sa pag-sure yan. Kaya abangan din natin yan. Abangan natin yan sa pagbabalik ni Kim Chu. Talagang gisado na naman yan si Kim. Di na naman niya alam kung paano siya lulusot. And ang nakakatawa pa dito, si Paula Avellino, yung reaction niya. Tatawang-tawa pa sa kalokohan niya. Ika naman niya, bahala ka diyang lumusot. Ikaw na balang lumusot, Kim. Grabihan yon. Pero ito nga, ito pitungkol ha sa doon sa magkatabi matulog, ganyan.
na hindi mo alam kung nadula si Paolo or nagpapakilig lang. Kasi tingnan nyo nga yung reaction dito ni Paula. Yun na parang inaasar pa si Kim. Tawang-tawa siya. Parang inaasar pa niya lalo si Kim Chu. Tawang-tawa sa kalokohan niya. And I think talagang dati ko na itong sinabi sa inyo, ewan ko kung maalala nyo, parang gustong-gusto niya talaga ng inaasar si Kim Chu. Siguro cute na cute siya kapag yung hindi na alam ni Kim Chu paano siya lulusot. Ganyan. Siguro nakukitan siya kay Kim pag ganon. Ang kulit din ni Paolo eh. Ika nga niya, bahala ka dyan. Lusutan mo na lang. Grabihan. Anyway, eto nga yung mga komento. Sabi dito ni Madam Princess Pagio. Ayan, hi. Welcome back, Madam Princess. Ngayon ko lang ulit nabasa yung comment po. Shout out. Matagal na natin po yung subscriber at talagang supporter po ito ng Kim Pao. Sabi niya dito, hindi yun joke, seryoso si Pao nang sabihin niya yun. Pinanood ko live alas 3 ng madaling araw. Seryoso si Pao sa pagsagot. Bigla na lang nasabi niya yun. O ayan, yan ang kanyang opinion about yan kay Paolo Avelinong statement. Sadyang nadulas lang si Paolo Avellino. Napakaseryoso niya kasing sumasagot sa interview. Tapos sinabi niya yun na mukhang nadulas lang talaga. Sabi naman dito ni Madam Visitacion de Guzman, shoutout din po sa inyo. Sa interview, masasabi mo talaga ang totoo nang di mo namamalayan. Kaya yung sinabi ni Paolo, hindi pakilig lang, nadulas na siya. Hoy, may point din. Ano ba kayo? Ginaganyan niyo ako. Pinapabago niya yung isip ko. Grabihan. Pero ayun nga yung opinion ni Madam Visitacion. Kapag interviews, madalas nasasabi mo yung totoo or nadudulas ka. Lalo na siguro kapag walang script. Yung iba kasi pag interview, sinasabi na doon sa i-interviewin ko ano yung mga katanungan kaya napaghahandaan na. Pero kung on the spot yung katanungan na kagaya nito kina Paolo, na on the spot naman talaga. Abay, may masasabi ka. Tapos hindi mo yan napaghandaan eh. May masasabi ka. May point ka dyan, Madam Visitacion. Pero hindi. Ano pa rin ako sa paniniwala ko. Naniniwala pa rin ako sa paninindigan ni Kim Chu na matatag yan. Anyway, eto pa, sabi naman ni Madam Corazon Reyes, kung hindi yan magkatabi, bakit kada jogging nila 4 a.m. pa lang magkasama na sila? Kahit sa California, dati, sinabi ng staff sa hotel, iisa lang daw ang room ng dalawa. Di naman imposible, modern age na ngayon. Kahit ibang celebrity, ginagawa na yan. Kahit iba, mag-BFGF. Pang karaniwan ng ginagawa yan. Sana lang magpakasal sila soon. So, ito yung point, paniniwala ko. Since may posibilidad na magkasama talaga sa room, baka magkasama lang talaga sa room, pero may kasama din silang iba. Yes, may kasama din silang iba. Like mga kasama ni Kimi, papunta ron, kasama ni Pau. Diba, magkakasama silang lahat sa isang room. Pero magkaiba na higaan si Kim and Paolo. Yarn. Kasi naniniwala ako sa paninindigan ni Kim Chu eh. Kapit na kapit talaga ako dyan sa paninindigan ni Kim Chu. Ayan. Kasi dyan ako hanga kay Kim Chu eh. Idol na idol ko si Kim Chu pagdating dyan. Anyway, sabi naman ni Madam Edita Briton, di naman po siguro sila magkatabi. Baka po ginigising lang, pwedeng chat or text po. Pero hindi eh. Kulbit talaga eh. Baka ay yung utak lang talaga natin magkatabi. Pero yung totoo, baka nga magkaiba ng higaan. Tapos, nung naunang magising si Paolo, lumapit siya sa hinihigaan ni Kim at ginising si Kim. Pwedeng ganun, di ba? Di ba? But at least, magkasama pa rin sa room. Hoy, kahit may ibang kasama, grabehan naman talaga yun. Ang kilig ay hindi mapigilan talaga. Ito naman, komento and opinion ni Madam Cheng Cheng. Ayan ha, baka naman kayo magtampo pa. Talagang iniisa-isa ko yung mga comment nyo. Walang tampuhan ha. Anyway, hi Gandara, grabihan. Malala na talaga.
kiligin sa Kim Pao. Oo, sa true kayo dyan. Ako din, grabehan, para na akong kinukuryente dito. San ba nahuhulang isda? Di ba sa bibig? Huli ka pa. But kidding aside, I don't think Kim will allow Pao to sleep with her on one bed. Dalagang Pilipina yan. Kasal muna bago tabi. Haha. May prayers for Kim Pao praying. For Kim Pao's My Love Will Make You Disappear history at the box office and become the highest grossing film of all time. God bless everyone. Always, yes, 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 sa true, ito yung paninindigan ko rin. I don't think i-allow ni Kim na magkatabi sila ni Pao. Baka nga, nasa sofa, si Paolo Avellino nasa bed, si Kim Chiu, parang ganon. Sabi naman ni Kao Mori, same here, malaki tiwala ko kay Kimi. May prinsipyo yan, kasal muna. Pero inaaway ako ng ibang Kim Pao, huy, wag lang ganon. Kanya-kanyang galang tayo ng opinyon. Kasi matanda na daw si Kim, tama lang daw. Wow, hehehe. Kasal na daw naman. Kaya pwede na. If ganun, okay lang, walang prob. Kung kasal na talaga, wala naman talagang problema. So, ako ginagalang ko yung mga nagsasabi na secretly married na sila. Pero, ang pakiusap ko lang, wag muna natin ngayon pag-usapan dahil may movie ang Kim Pao, so medyo magulo. Alam mo yon, kanya-kanyang opinion, parang nagaano tayo. Parang positive, negative. Dapat nagkakasundo tayo sa ngayon eh. Huwag muna natin pag-usapan yan. Secret marriage, tapos yung iba ay hindi naniniwala. So, parang tayo ay hindi nagkakasundo pag gano'n. So, wag muna ngayon, pero ginagalang ko yung inyong mga paniniwala. May movie lang talaga ang Kim Pao ngayon, kaya pass muna ako kasi nakakadala yan ng negative vibes. Nagets niyo ba ako? Kailangan kasi ngayon ng Kim Pao ay magkasundo-sundo tayo, hindi nagdedebatehan. Anyway, hanggang dito lang muna ating update. Thank you so much sa pakikinig. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat!